Ano yung common signs na mataas ang cholesterol mo? Baka nga kahit wala pang ang blood test, baka may clues na tayo na mataas ang cholesterol. Tsaka may konti rin pagkakaiba, pag lalaki o babae. Yan, bakit tumataas? Actually, karamihan dito namamana. Okay, pag magulang mo, mataas ang cholesterol, pag may lahi kayo ng heart attack, sakit sa puso, bagasano, malapot talaga yung dugo, pwede mo mamana yung high cholesterol. Pero ang iba naman sa atin, dahil sa maling pagkain. Yan ang favorite natin. Ang hirap kasi kumain talaga ngayon. Kahit karinderya natin, minsan very oily, maalat, mataba na rin. Fast food, yan lang makakain sa trabaho. Kaya laging tumataas ang cholesterol. Alak, hindi rin maganda. Smoking, hindi rin maganda. Kasi mga risk factors yan eh. Makakadagdag din yan sa bara sa puso. Laging nakaupo, di ba? Kulang sa exercise, so tataas din cholesterol. Ito sinasabi ko sa inyo, namamana. Overweight, pwedeng maganda kinakain mo, nasosobrahan ka naman. Yung iba, may thyroid problem, may liver problem. Sa mga babae kasi, medyo kakaiba. Sa babae, pagka-menopause. Pag nag-menopause na, doon nagkakaroon ng heart disease, tumataas cholesterol. Yan. So, sa babae din, yung PCOS. Merong polycystic ovary syndrome. Pag merong PCOS, usually overweight din, tumataas din cholesterol. So, sa mga kababaihan, minsan tumataas din dahil meron sila ibang kondisyon na hindi pareho sa lalaki. Yan, ito isang sintomas. Xanthelasma, itong mga cholesterol deposit sa mata. Kung meron kayo nakitang kaibigan nyo o kayo, may napapansin kayo parang madilaw-dilaw ito. Yellow, para siyang taba. Para siyang taba mismo. Ayan, oh. High cholesterol na yan. Kahit di mo pa pinapa-blood test, halos 90% yan na yan. So, paano gagawin? Hindi talaga ma-operahan. Hindi mo na matatanggal yan. Nilalagyan nila ng makeup para hindi mahalata. Yan, o, xanthelasma, tumutubo. Yung iba sa katawan o sa balat, pero mas common sa mata dahil nga lumalapot yung dugo, nagkaka-cholesterol. Meron din nakikita sa mata. Itong kulay puti na nakabilog. Arcus senilis yan, yan. Pero pag senior na kayo, pag may edad na, pag senior na, talaga naman nagkakabilog eh, pag nagkakaedad. Pero kung bata ka pa, 40 years old ka pa lang, tignan mo sa salamin, meron ka na nitong puti. Lalo na kung napabilugan yung buong mata mo, pa-check mo cholesterol mo. Pwedeng taba yan. Other signs, ayan, yellowish sa mata. Yung iba nakakalbo. Memory loss, may possibility rin kung nagbabara yung cholesterol sa utak. Okay? Namamanhid kung poor circulation na. Okay? Ito, sumasakit ang ulo, high blood, mga magkakasamang sakit yan eh. High blood, diabetes, high cholesterol, kasama yan. O, fatty liver. O, fatty liver. Pag may fatty liver, possible din mataas ang cholesterol. Heart problem, pwede rin yun. Tumataba. Other senyales, yung iba sa breast, baka may connection, breast tissue. Mood swings, depression, may konting correlation din sa high cholesterol. Pero hindi pa to sigurado. Okay? Hindi pa sigurado. Basically, puso at stroke at sa utak, yan ang mga tinatamaan ng high cholesterol. Pati itong mga deposit sa mata na naglalabasan. Pati sa atay. Fatty deposit. Merong minsan tayong mga lipoma, taba-taba, pero parang hindi naman siya connected sa cholesterol. Anong level ang mataas? Yan. Pag sinabi natin total cholesterol, ang gusto natin wala pang 200. 200 milligrams per DL ang total cholesterol, pababa ang normal. Ang bad cholesterol dapat 100 milligrams per DL and below. Pero ito kasi masyadong stricto. Para sa akin, kung nandito kayo sa... Actually, dapat green to eh. Green to is go.
Okay. Ito dapat ang orange, warning. Ito dapat ang red, dangerous. Dapat ginawang green to picture. Para sa akin, pag nandito kayo sa orange level ng total cholesterol, 200 to 239 milligrams per DL, sa akin, pwede pa. Hindi pa siya ganun kadelikado. Although sa ibang doktor, internist, cardiologist naman ako, sa ibang doktor, mas aggressive. Kanya-kanya namang style. Yung iba mas aggressive, yung iba mas conservative, mas aggressive sa gamutan, bibigyan agad ng simvastatin at atorvastatin. Merong mas conservative para sa akin, kung ganito lang kataas, mas gusto ko mag-dieta ka muna, mag-oatmeal ka, magpapayat ka muna, magsipag ka muna, bago bibigyan ng gamot. So sa akin, ganitong level, up to 239, kung wala namang lahi ng sakit sa puso, babae, hindi pa menopause, so parang pwede pang diet muna to. Kahit LDL ng 159, mga ganyan, pwede pa, although mataas na yan. Pero kung sasabihin mo, na-atake na sa puso, na-stroke na, diba, nabara na, ayun, wala na tayong choice, bibigyan na para sa cholesterol. Kasi nagbara na siya. Ito yung LDL na sinasabi kong bad cholesterol, paano binababa. Mamaya papakita natin natural remedy sa pagkain. Less than 100, pinakamaganda. 100 to 129, bad cholesterol, LDL. Pwede na 130, medyo high. 160, very high. Anong gamot ang binibigay? Okay? Usually ito binibigay ng mga doktor. Atorvastatin, simvastatin. Pinapababa niya yung cholesterol level. So, may benepisyo, may side effect din. Ang benefits niya, nababawasan yung bara, mas nagiging stable yung bara, nababawasan yung heart attack, nababawasan ang stroke. Yan. Ito mga cholesterol sa ugat natin. Ito, walang bara, malinis pa. Ito, maganda pa daloy ng dugo kahit may konting taba na nakabara. Ito, barado na. Halos 50-60% barado. Ito, sarado na. Heart attack na yan. So, ang ginagawa ng mga atorvastatin at simvastatin, medyo ito, fina-flat niya konti. Oh, yan yung taba, medyo makapal. Pag uminom ng gamot na duminipis konti. Ang kailangan bigyan talaga nitong atorvastatin, simvastatin na heart attack na, na stroke na angioplasty na bypass na, may barado na sa ugat, talagang sobrang taas na level, baka 300 yung cholesterol mo. May diabetes, mas maganda rin. Sumasakit na yung dibdib, mas maganda rin binibigay. Parang sure na high risk yung pasyente. Like ito, naoperahan na bypass na angioplasty na. Kailangan na talaga. Yan, no? Pag mataas na siya talaga. Yung mga naninigarilyo, hindi nag-exercise, may high blood, may diabetes, ibig sabihin, marami na halo-halong sakit, mas maganda na bigyan. Kasi high risk na sila. May high blood, may diabetes, overweight, mataas pa cholesterol. May lahi pa ng sakit sa puso sa pamilya. May kamag-anak, magulang, lolo-lola, namatay ng maaga. Wala pang 55 years old, namatay na yung kamag-anak mo sa heart attack. Pwedeng mamana mo rin. Pero, ako nga, sabi ko, kung hindi kayo high risk at medyo wala naman itong atake sa puso na high risk, babantayan din natin kasi may possible side effects. Pwede masira yung atay, pwede tumaas yung blood sugar, nananahimik ka lang, tumaas pa yung blood sugar mo, baka magka-diabetes pa, nasira pa yung muscle, rhabdomyolysis, possible side effect in 1%, 3% of people. So, binabantayan natin, tinitimbang din natin. Kaya sa akin, hindi ako masyadong hot, hindi ako masyadong aggressive magbigay. Kung magbibigay man ako na atorvastatin, simvastatin, medyo low dose lang ang binibigay ko. Mas gusto ko natural remedy. Pilit natin muna. Kasi useless din naman. Yung pasyente mo, mahilig kumain sa fast food, overweight, bigyan mo lang tableta, uwi na siya. So, hindi rin naman siya talaga gagaling. Kasi yung habit niya, yung pa rin eh. Siya pa rin naman may kasalanan talaga. Pero kung pipilitin mo kumain ng prutas, gulay, yan, mansanas, saging, mag-exercise, maglalakad, mas maganda, 30 minutes to 1 hour in a day. Mas maraming isda kakainin. Actually, to eh. Bawal ang baboy baka. Limit red food, processed food.
hotdog, ham, yung mga junk food, di ba? Para bumaba ang cholesterol. Diet talaga, number 1. Tubig, marami, malaking tulong. Exercise pa rin talaga. Exercise, bababa blood sugar, bababa cholesterol, bababa timbang. Weight loss, pinakamaganda. Pag pumayat kayo, tanggal ang sakit. Mahirap magpapayat, dapat laging gutom konti. Ayan, no? Mas gutom, mas okay. Huwag naman sobra gutom kasi pag magda-diet talagang magugutom ka eh. Tinitiis natin konti para makapayat. Quit smoking. Pagkain nakakababa ng cholesterol, syempre oatmeal. Oatmeal everyday, bababa ng mga 20-30 points ang cholesterol mo. Munggo, pwede rin ang munggo, avocado, kamote, apple, okra. Okra maganda pang diabetes, mga ampalaya, kangkong, lahat yan. Citrus fruits, okay din naman. Ito, strawberries, wag lang lagyan naman ng matatamis, saging, orange, pwede yan. Tapos, syempre, lahat ng gulay mas maganda. Ano, carrots, bawang. Bawang, pang cholesterol. Bawang pala pwede. Oatmeal and bawang nakakababa ng cholesterol. Okay? Mga 2-3 butil ng bawang, medyo lutuin lang konti. May laman ng tiyan. Isama ang bawang sa pagkain. Huwag din yung hilaw. Pag hilaw kasi kinain mo, baka ma-ulcer ka. Masyado matapang. Okay? Tsaa pwede rin. Yan. And finally, kung mataas cholesterol, tapos may diabetes ka pa, parehong problema, yan, high fiber diet, exercise, itong mga healthy food. Salad, maganda, ingat lang sa sauce. Mas maganda suka, o kung Thousand Island, o mayonnaise, or ranch sauce, konti lang. Hindi mo kailangan ubusin yung sauce, kasi nasa sauce yung taba eh. Okay, quit smoking. Okay, sana po nakatulong ang video natin. Para sa mataas ang cholesterol, sa lalaki, sa babae, ito po mga tips natin. God bless.